Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Arnold Salazar, Rafael Cayas, Joseph Pineda, Jonathan Egilos, Mark Lester Torres, at Ismael Julio Villanueva. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA updates. Practice venue sa Batangas pinaplanong dagdagan ng PBA. At paano nga ba hinandle ni Boss RSA ang attitude problem ni Terence Romeo? At Barangay Ginebra at Magnolia Hotshots nagpaplanong magsagawa ng 3-team trade. Barangay Ginebra makakakuha ng shooter, Magnolia Hotshots big man. Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na din ang bell at pasupport na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka. Practice venue sa Batangas pinaplanong dagdagan dahil obvious naman na hindi sapat ang 3 venue para sa 9 teams na nagpa-practice sa Batangas City. Ayon sa Spin.ph ay naghahanap ngayon ang PBA ng additional practice facilities around Batangas na gagamitin ng ibang kupunan para sa kanilang scrimmages. Sa ngayon ay ang 3 venue sa Batangas City ay inookupuhan ng 9 na kupunan at nabibitin nga sila sa practice dahil 9 teams ang naghahati-hati sa 3 venue. Dahil dyan ay napilitan ang PBA officials na maghanap ng alternative practice venue para mas ma-maximize ng mga kupunan ang kanilang scrimmages. Ang isa nga sa tinitingnan ngayon ng PBA ayon sa source ng Spin.ph ay itong Lipa City at San Jose, Batangas para maging additional practice venue ng PBA. Sa ngayon mga chong ay itong Batangas State University, Batangas City Coliseum at Lyceum Batangas Gym ang ginagamit na training facilities ng 9 na kupunan. Ayon pa rin sa source ng Spin.ph ay 5 o 6 na teams ang matitira sa Batangas at ang iba naman ay ililipat ang practice venue. Para sa akin mga chong ay agree ako dyan dahil mas mamamaximize ng bawat kupunan ang kanilang practice, pero antayin na lang natin kung ano ang magiging development ng balita na yan. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Boss RSA sinagot ang tanong kung mahirap nga bang hawakan itong kanilang 5'11" shimmy guard na si Terence Romeo. Bago mapunta itong si Terence Romeo sa San Miguel Beermen ay ilang beses itong nasangkot sa kontrobersya. Isa nga sa pinakatumatak dyan ay ang naging sagutan nito sa kanyang dating head coach na si Coach Pido noong naglalaro pa ito sa Global Port, kung saan ay nagkasagutan nga ang dalawa habang ongoing ang laro. Hindi nga dyan natapos yan mga chong dahil noong mapunta naman ito sa TNT Tropang Giga ay hindi rin naging maganda ang attitude ni Terence Romeo dahil ayaw nga sa kanya ng kanyang mga teammates doon. Masyado itong pa-star player kaya ang ending ay sumuko ang TNT management dahil hindi nila kinaya ang attitude problem ni Terence Romeo. Pero noong mapunta ito sa San Miguel Beermen ay bigla itong umamo na parang tupa. Ayon kay Boss RSA ay parang itinapon sa kanila itong si Terence Romeo at hinalintulad pa nga niya ito na itinrade para sa SIM card. Ibig sabihin ay ayaw na talaga sa kanya ng TNT management dahil napaka-imposible itong hawakan. Pero noong mapunta nga ito sa SMC ay bigla nga itong bumait at wala nang issue na lumabas patungkol kay Terence Romeo. Nakuha ni Terence Romeo ang kanyang 2 PBA championship sa San Miguel Beermen at naging maganda nga ang laro nito simula nang mapunta sa SMB. Pero ano nga ba ang ginawa ng SMC kay Terence Romeo? Bakit ito biglang umamong parang tupa? Ayon kay SMC President Ramon Ang ay may access ito sa kanya na kapag may problema ay agad niya itong makakausap. Kaya
wala nang poproblemahin si Terence Romeo. At ganyan nga din ang mangyayari kay Calvin Abueva ngayong nasa Magnolia Hotshots na ito, at Bobby Ray Parks na isa sa pinakasakit sa ulo sa PBA ngayon. At kung mapupunta ito sa SMC ay paniguradong maaayos yan ni Boss RSA. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Barangay Ginebra at Magnolia Hotshots nagpaplanong magsagawa ng 3-team trade. Sa ngayon mga chong ay kailangan na kailangan ng Magnolia Hotshots ng panibagong big man, dahil ito ngang si Rafi Ribis ay hindi na nga bumabata, at ito ngang si Ian Sanggalang ang tanging nasasandalan ng kanilang kupunan sa loob ng shaded lane, dahil pinag-iisipan na ring magretiro ni Mark Pingris. At kung papansinin natin ang kasalukuyang lineup ng Magnolia ay overloaded na sila sa gwardiya. Madami ang nagsasabi na balak daw siguro magtayo ng security agency ng Hotshots, dahil puro guards nga ang kinuha nito last rookie draft at sa pre-agency. Samantala, ito namang Barangay Ginebra ay madami namang big man at nangangailangan naman sila ng shooter na makakatulong sa kanilang kupunan. Ayon nga sa post ng isang PBA source told me that Barangay Ginebra is interested on Jerick Ahanisi in the last PBA rookie draft. Kaya lang, hindi umabot sa kanila dahil kinuha na ng Mags, knowing Ginebra gagawa yan ng paraan para makuha ang player na gusto nila via 3-team trade. Dito na makakakuha ng big man ang Mags. Ayon nga dyan mga chong ay hanggang sa ngayon ay interesado ang Barangay Ginebra dito sa newly Magnolia Hotshot guard na si Jerick Ahanisi, matapos itong hindi umabot sa kanila last PBA rookie draft. At nagpaplano nga ang Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra na magsagawa ng trade transaction, pero hindi nga sila po pwedeng magpalitan ng players dahil mag-sister team nga ang Barangay Ginebra at Magnolia Hotshots. Diyan na nga papasok ang isa sa farm team ng SMC. Pupwedeng Terra Firma o Northport Batangbyer ang maging conduit team ng dalawang kupunan. Sa ngayon mga chong ay hindi pa nababanggit kung sino ang involved sa trade except kay Jerick Ahanisi na gusto ng Barangay Ginebra. Pero malaki ang tsansang big man ang hihinging kapalit ng Magnolia Hotshots, at madami nga niyan ang Barangay Ginebra. Pupwedeng isang big man ng Barangay Ginebra at isa pang big man na manggagaling naman sa Northport Batangbyer. Sumatotal ay dalawang big man ang makukuha ng Magnolia sa pinaplanong 3-team trade. Para sa akin mga chong ay naniniwala kong hindi yan agad-agad mangyayari, dahil sa ngayon ay ongoing na ang kanilang team practice sa Batangas. Pero antayin natin mga ilang linggo kung uumpisahan nila ang binabalak nilang 3-team trade. Ano sa tingin nyo mga chong? Agree ka ba sa pinaplanong 3-team trade ng Barangay Ginebra at Magnolia Hotshots? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. At pasupport na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka sa mga PBA updates natin. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga chong.